where music meets ministry and passion reflects faith. His life is a testimony of both. Siya ay kilala bilang isang composer, arranger, gospel singer, and mentor. With a long history attached to the United Methodist Church, his music has moved churches, radio airwaves, concert halls, and hearts across generations. Ating pakinggan ang kwento ng kanyang pananampalataya. This is Life Talks. Si Arnel Depano ay isang musical director, radio host of 702 DZAS at isang aktibong leader sa iglesia. Kilala siya sa larangan ng Philippine gospel music and his works continue to echo God's faithfulness. Growing up, medyo hindi mahihiwalay yung aking childhood from church. Kasi nga, we've been attending this church for as long as I can remember. I've never known any other church except this, yung Kamuning First United Methodist Church. Both of my parents were active here, officers sila, and soon enough, active din ako sa children's music ministry and then the youth ministry. Naging youth leader din ako, and medyo yung aking childhood centered around involvement ko sa simbahan. Kasi the whole family is involved sa simbahan. Ang balita ko, yung both of my parents, magaling kumanta. And naabutan ko naman kumakanta sila. In fact, my 80-plus-year-old mother still sings with the choir. So lahat kami naging active sa music ministry ng church, members of the choir. Pero ako lang siguro yung nagkaroon ng ministry that involved creating music. Mabuti naman, sumunod yung mga kapatid ko, kahit nayayain ko sila para kumanta ng libre, okay lang naman sa kanila. And thank you sa pangangalaga siguro ng simbahan. Lumalim yung aming yung musicality, yung skill. Dito rin namin ginagamit sa church. So lahat kami, generations na siguro na ipasa ko na rin kasi my son is now with one of the Philippines most popular bands. Nasa Ben and Ben siya. Mas mahiyain nga lang siya kaysa sa akin. Mula pa sa pagkabata ay nahilig na si Arnel sa musika. Siya ay kabilang sa music club at iba pang mga choral group. Hindi man ito ang larangan na kanyang pinangarap, ngunit patuloy siyang dinadala patungo sa paglilingkod sa pamamagitan ng musika. Hindi ako nag-aral ng music. Ang aking degree ay management engineering from Ateneo. Since alam ko magpapastor yung nakakatanda akong kapatid, sabi ko kailangan may magpayaman sa pamilya para suportahan yung pastor. Di ko alam na ang mga pastor talaga hindi na ugugutom and palaging merong provision for them. Pero pumihit yung aking vocation from wanting to get rich. Napasok ako sa isang ministry na very specialized at needed pero walang tao. That is in the creation of church music, church contemporary choral music. Lalong pinapaliit yung yung scope. Pero kahit na maliit yung scope na yon, walang gumagawa eh. So I got into that. Pinakita naman sa akin ng Panginoon early na doon ako effective. Gusto ko rin naman sumikat, lalo na sa music industry ng Pilipinas. But ang paraan ng Panginoon is that I got famous for a gospel song, which is Lead Me, Lord. You are my
My musical journey, I grew up in a blessed time na yung growth ng original Filipino music, kasabay ko. Kasabay nung aking formative years. And dahil pasimula yung OPM noon, that's what we call music, pati yung original Filipino gospel music, pasimula pa rin. And it was a time na andun ako sa gitna. In the formative years of original Filipino Christian music, I was there. Na-involve ako sa papuri. Na-involved din ako sa secular music industry. Sabi ko, nung lumalaki ako, tatlo yung aking musical influences. Yung isa, Carpenters. Pag hindi nyo kilala yung Carpenters, masyado na kayong bata. Yung susunod, si Barry Manilow. So mga ballad na matamis ng melody, matamis yung orchestration. And my third musical inspiration is a person named Jose Marichan. Later on, I was blessed na nakilala ko personally si National Artist for Music, Maestro Ryan Cayabyab, si George Canseco, and the great Willie Cruz. Na wala na pareho sa atin yung si George Canseco and Willie Cruz. Yan yung mga pillars ng original Filipino music. So habang lumalalim yung aking musical style, nami-mirror din yun yung sa paglalim ng involvement ko rin and pagkakakilala ko sa mga musical personalities ng Pilipinas. Si Kabayani, please welcome two very good friends. Ladies and gentlemen, composer Soc Villanueva and lyricist Arnel De Pano with interpreter Gary Granada. Kayang-kaya, Gayani, Kabayani. Kayang-kaya, Kabayani. Mga first siguro na memorable sa akin was yung first time kumanta with the choir, first time na meron nagka-interest dun sa aking music, enough para ma-record. And since I was in the Ateneo, ang unang artist talaga na nag-record ng kanta ko, si Basil Valdez. That song is entitled Kunin Mo. Nung sumunod na album ni Basil, humingi ulit siya sa akin ng kanta. And that next song was Lead Me, Lord. Lead me, Lord, lead me all my life. Tuluyan na ngang nakilala si Arnel De Pano sa kanyang mga isinulat na kanta na inawit ng mga kilalang singers katulad nila Martin Nievera, Carol Banawa, Rosel Nava, Vina Morales at Piolo Pascual. Kinilala rin sa mundo ng secular songwriting si Arnel nang parangalan sila ni Soc Villanueva na first grand prize winner ng Himig Handog sa kantang Kabayani. Composed by Soc Villanueva, lyrics by Arnel De Pano, interpreted by Gary Granada, si Kabayani. Yes! At naging finalist naman ang kanyang kantang Lipad ng Pangarap. At narito na po ang kantang Lipad ng Pangarap ng composer-lyricist Arnel De Pano, interpreted by the original D-Vet, Dessa. Taglay mo sa baguis. Ngunit bago ang lahat ng ito, sa edad na 19, naramdaman ni Arnel De Pano ang kanyang unang breakthrough moment. Sa unang beses na siya ay tumayong conductor ng Kamuning First UMC Choir noong 1981. For the first time I conducted the choir, na maikli lang naman yung anthem, pero by the time na matapos yung anthem, pawis na ako sa kaba. Yun yung start. And yun din yung period na parang nag-determine nung direction ko sa music. That I will be composing contemporary choral music for the church.
kakantahin din ng youth choir ng church. So ganon, I began arranging songs from Papuri para ipakanta sa church choir. And then, I have to mention here yung influence sa akin ng aming admin pastor at that time, si Reverend Dave Rodriguez. Naging partners kami in creating original music for the church. Doon nagsimula yung aking medyo mas malalim na pagsusulat ng kanta. Kasi nga, naka-base siya sa theme ng simbahan. But the first song na nagamit sa church, I wrote when I was not here. Naging exchange student ako. And out of my loneliness sa US, nagsulat ako. Pinadala ko rito, nagamit ng choir. Nagkaroon ng parang district-wide concert sa Meralco Theater na kasama yung children's choir ng Kamuning. I wrote an original song for them. And maganda yung reception. Yung first few compositions ko na nagamit sa simbahan was for a children's choir. Ang title, May Isang Ibon. Muling nabuhay ang kantang ito sa kalagitnaan ng pandemya. Lockdown man ay nangusap ang kantang ito sa pamamagitan ng Young Voices of the Philippines na naging makabuluhan para sa mga young adult ng Kamuning First UMC na lumaking kinakanta ang isang ibon. Ngunit kasabay ng pagkabuhay nito ay ang pagdaan ni Arnel sa isang hamon sa kanyang buhay. Dahil nasa first wave ako ng mga nagkasakit, wala pang medical protocol to deal with it. Ang sabi ko, ang worst case scenario is that I will not make it. Hindi ko malalagpasan yung COVID. Pero nung tinanong ko naman sarili ko, during that time, if I was ready to go, very peaceful yung aking kalooban na if I go now, I think I've done enough for the Lord and meron na akong legacy may iwan. Wala na akong hinahabol na wala na akong hinahabol na masyadong malayong goals. God has given me so much to be very, very thankful kahit ano pang mangyari. Since binuhay niya ako, alam kong meron pa akong gagawin. Kaya siguro parang nagmamadali ako these last few years and for the next few years pa facing yung dami ng ginagawa. Hindi siya marami for me kasi kailan ko pa gagawin? Hindi naman natin pwedeng hintayin na next time na lang. There might not be a next time. Yung pandemic showed us that. Ang dami-daming distractions sa buhay marami kang disappointments, maraming maybe unfulfilled goals, but COVID taught me na dalawa lang talaga yung importante. You realize the value of your life and you realize that without God, you're nothing. During my COVID experience, yung 2 weeks na pagkaka-confine ko sa hospital, my wife was with me sa room. Hindi mag-isa. Mabuti na lang na nung na-confine ako sa hospital, wala pa yung protocol na bawal yung bantay. So she was with me in the ICU, she was with me in the COVID ward. And the miracle is, hindi siya nagka-COVID. Even through 2 weeks siyang kasama ko sa room. Wala pang wala pang vaccines nun. So if I owe anyone anything for during my COVID confinement, yung misis ko never left my side. They were looking forward to checking up on me doon sa kwarto. Kasi nadadatnan kami
na very, very positive yung outlook. Minsan naabutan pa kami na we were singing worship songs. Very, stark contrast doon sa mga rooms na katabi ko. Kasi narinig namin in the middle of the night na nag-iiyakan. I don't know how many passed away doon sa mga katabi kong rooms. Pero yung mga doctors namin, na-amaze na very positive yung outlook naming mag-asawa, na kahit sila na-encourage because of what they experienced kahit nandun sa room namin. Doon naging viral yung video na on the day of my discharge, kinantahan nila ako ng Lead Me Lord nung aking mga doktor sa yung aking nurses na na nag-alaga sa akin. You are my life, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay. And I prayed for them. And I think bihira yun na yung pasyente yung magpo-pray for them. Abundant blessings po. Bless, O Lord, my workers, my angels. Yes, sir. Thank you very much. Yes, sir. Bless it. Yes, Jesus. Amen. So siguro that's because of my my church upbringing. Yung faith na na-nurture sa akin ng ating Methodist faith. Maybe we need to be more intentional doing that. Na rather than ikahiya or itago mo yung faith, is isabuhay mo lang yung pananampalataya. Tunay na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanyang buhay dahil patuloy ang pagbuhos na oportunidad sa kanyang ministeryo bilang siya ay kabilang sa 702 DZAS Monday morning program na may pinakamataas na viewership. From that time on, 80s hanggang ngayon, part ako ng Papuri family. And it wasn't until I turned senior na naging radio program host ako. So, if anything, that tells you that you're not too old to get into the ministry. Malalim ang pangarap ni Arnel Depano para sa United Methodist Church at sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Naniniwala siya na tinawag siya ng Panginoon para lumikha ng meaningful worship experience sa pamamagitan ng kanyang mga kanta. Much recently, kinanta ng company yung Lead Me Lord. In-include nila sa kanilang present album. And habang nagtutour sila sa Canada and US, panay ang message sa akin. Kasi friends ko rin nga pala yung mga members ng company. Ang sabi nila, iba palagi yung reception at reaction ng mga audience pag yun ang kinakanta nila. And siguro hindi sila familiar dun sa word that we use. Hindi nila alam yung anointing ng kanta. That's something that I cannot write. Yung anointing na yon behind that song, regalo ng Panginoon yun. Kahit sino kumanta ng Lead Me Lord, may balik. May balik yun. And that's yung hand ng Panginoon doon sa kantang yun. Patuloy na ang dalangin ni Arnel na makita ang kanyang buhay at ministeryo ay paalala na ang musika ay hindi lamang sining, kundi isang paraan ng paglilingkod at pagbubunyi sa Panginoon. Mabigat na ambisyon na sumikat sa sekular. Mas mabigat sa akin yung calling to fulfill the need for churches to have a more meaningful worship experience. More like tinawag ako ng Panginoon
to be here rather than ginawa kong direksyon to go here. Kaya siguro malalim yung paggawa ko ng kanta. Kasi alam ko na the Lord showed me this place. A place where I can create something that will lead the congregation into a more meaningful and deeper encounter with the Lord. Yun na yung pinaka-reward ng aking ng music career ko. Panginoon, dakila ka, sambahin ang ngalan mo, di ako mapapagal sa pagpupuri sa'yo. The best advice that I can give to young Christian musicians is huwag kayong aalis ng simbahan. Pangalawa, mag-aral kayo ng Bible. Seryosohin niyo yung Bible study. Seryosohin niyo yung Sunday school. Seryosohin niyo yung pakikinig na sermon ni pastor. And yung materyales na nakukuha niyo from all of this, Christian education, intentional discipleship, yan yung laman ng kanta niyo. Yan yung laman na magtutulak sa buhay niyo. Yan yung inspiration na magagamit nyo when you think everything else is failing. Mga matay may piring, may taklob sa paningin, panghawakan ng kanyang salita. May sisilay sa dilim, sa mga suliranin, magsisilbing kandila. Na-encounter ko yung 1 Corinthians 2, verses 8 and 9. No eye has seen, no ear has heard, no mind has fathomed the wonderful things that God has prepared for us. Exciting. Exciting para sa akin yan na hindi lang not to be anxious about anything, pero hinanda na ng Panginoon yung wonderful things that are in store for us. Bakit hindi ka masisiyahan? At bakit hindi ka ma-excite dun sa buhay that you live every day? Ang bawat buhay ay may kwento, tulad ng ating narinig mula kay Maestro Arnel Depano. Kwentong nagbigay ng inspirasyon, pag-asa at lakas. Again, this is Elijah. We are here to listen to your inspiring stories. And this is Life Talks.